Search and rescue efforts sa mga pinangangambahang natabunan sa pagguho ng mga istruktura bunsod na malakas na lindol nagpapatuloy. Bilang ng mga nasawi umakyat na sa 45. Department of Transportation inihahanda na ang pagbabalik ng commercial operations sa Jensan Airport. Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nakatakdang bumisita sa earthquake-hit area sa Mindanao ngayong araw. Dahilan ng pagbasura sa mga reklamo laban kay Executive Secretary Ralph Recto hinggil sa paglilipat ng pondo ng PhilHealth, ipinaliwanag ng Ombudsman. Pagsusuri sa kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte gagawing regular ng ICC bilang paghahanda sa paglilitis ng kanyang kasong crimes against humanity. At lumubog na cargo vessel nagdulot ng oil spill sa karagatan ng Badok, Ilocos Norte. Magandang tanghali mga kasangbahay. Ngayon po ay araw na Miyerkules, June 10, 2026. Tayo po ay sabayang napapakinggan sa Radyo La Verdad 1350, ang UNTV Radio. At una sa mga balita ngayon tanghali. Huklo na dyan ang building, Lord! Wala pa ring patid ang search and rescue efforts sa mga pinangangambahang natabunan ng mga gumuhong istruktura sa Mindanao bunsod na malakas na lindol ng Lunes, June 8. Patuloy ding nadaragdagan ang bilang ng mga nare-recover na bangkay. Para sa update may live report si Mia Alonzo. Mia, ilan na ang casualties na naitala? Yes, Ella, umakyat na sa 45 ang death toll sa nangyaring 7.8 magnitude na lindol sa Mindanao noong Lunes, June 8. Ito ay base sa datos ng Office of Civil Defense. Alas 6 ngayong umaga nang maitala ng Office of Civil Defense ang mga bagong casualties ng lindol. Ayon kay OCD Deputy Administrator Bernardo Alenjado IV, karamihan sa nasawi ay mula sa Davao Occidental. Bukod sa fatalities, mayroon ding 487 individual ang nasugatan, habang nasa 17 pa ang napaulat na nawawala. Base rin sa latest data ng OCD, nasa 3,770 tauhan mula sa Armed Forces of the Philippines, Philippine National Police, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection ang nagtutulong-tulong na para sa search, rescue and retrieval operations. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, bukod sa manpower, nag-deploy na rin sila ng K9 search and rescue dogs upang mapabilis ang paghahanap sa mga nawawala pa. So ito pong SAR dogs po natin, Sir Bernard, meron po itong kakayahan na makapag-detect po kung meron po ba mga trap na mga katawan or mga buhay na mga individual sa isang collapsed structure. So kahapon, dalawa ang na-identify po at namarkahan ng ating mga aso at magpapatuloy po ang ating rescue efforts ngayong araw. Tuloy-tuloy rin ang pamamahagi ng Department of Social Welfare and Development ng family food boxes sa mga apektadong residente. Nagtayo na rin ang DSWD ng Mobile Command Center para magsilbing pangunahing sentro ng monitoring, komunikasyon at koordinasyon ng mga disaster response operations ng kagawaran. Mayroon silang mobile kitchen na naghahanda ng mainit at masustansyang pagkain para sa mga apektado ng lindol at mga pasyente sa Dr. George P. Royeca City Hospital sa General Santos City. Ella, sa ngayon, nagpapatuloy pa rin itong damage assessment
ng OCD at validation para sa bilang nitong mga casualties, habang ang PHIVOLCS naman din ay tuloy-tuloy din yung kanilang isinasagawang mga monitoring ng aftershocks kasunod nga nitong nangyaring malakas na lindol. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Mia Alonzo. Inihahanda na ang General Santos City Airport para sa pagbabalik operasyon ng commercial flights ng paliparan ayon sa Department of Transportation. Ito ay matapos magtamo ng mga pinsala ang ilang bahagi, partikular na ang passenger terminal building ng Gensan Airport. Alamin natin ang detalye sa report ni Asher Kadapan Jr. live. Asher, ano na ang mga nagawang aksyon sa mga pinsala sa Gensan Airport? Aga naalis at nalinis na mga debris na bumagsak mula sa kisame at dingding ng General Santos International Airport. Ito ay matapos maapektuhan nga ng magnitude 7.8 na lindol na tumama sa karagatan ng Sarangani nitong Lunes. Agad na isinagawa ang clearing operations kasunod ng inspeksyon ni Transportation Secretary Giovanni Banoy Lopez sa paliparan kahapon. Ayon sa kalihim, ipinagutos niya ang agarang paglilinis at pagsasaayos ng mga apektadong bahagi ng airport upang maibalik ang maayos na kondisyon nito. Bahagian niya ito ng direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pabilisin ang rehabilitasyon ng mga infrastrukturang naapektuhan ng lindol. Layo ng pamahalaan na matiyak na ligtas ang mga pasilidad bago ito muling gamitin ng publiko. Sa kasalukuyan, ginagamit ang paliparan para sa government, military at humanitarian flights na nagsasagawa ng relief operations sa lugar. Sinabi din ni Lopez na mahalaga na hindi maantala ang pagdating ng tulong sa mga apektadong komunidad. Bahagi din anya ito ng paghahanda ng mga ginagawang pagkukumpuni para sa inaasang pagbabalik ng commercial flight operations sa mga susunod na araw. Ayon kay CAAP spokesperson Eric Apolonio, mananatiling sarado sa commercial flights ang Gensan Airport hanggang Hunyo 11. Ito ay habang patuloy na sinusuri ang structural integrity ng passenger terminal matapos ang malakas na lindol. Tinutukoy pa na rin ng mga otoridad ang mga posibleng pansamantalang pasilidad upang mabilis na ibalik ang serbisyo sa mga pasahero. Sinabi ng CAAP na posibleng maibalik ang commercial operations sa loob ng isang linggo. Gaya na rin yan sa utos ng DOTR Secretary, subalit hindi isasakripisyo nila ang kaligtasan ng mga manlalakbay. Pinapayuhan naman ng mga pasaherong may biyaheng General Santos na makipag-ugnayan sa kanilang mga airline para sa mga alternatibong kaayusan sa kanilang mga biyahe. Mula dito sa Taguig City, balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Asher Kadapan Jr. Pinag-aaralan na ng ilang paaralan sa Metro Manila ang pagsasagawa ng mga surprise drill sa mga mag-aaral at guro. Bahagi ito ng kanilang paghahanda sa posibleng pagtama ng The Big One na gaya ng nangyari sa Mindanao nitong Lunes. May ulat si Mia Alonzo. Talagang siguro pag-uwi pa lang, pagpasok niya, actually is everyday. Talagang dinadasal ko na laging ligtas, di ba? Kung nangyari man sa ibang lugar, huwag naman sana na mangyari din dito. Muling binuhay ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ang pangamba sa posibleng pagtama ng The Big One sa Metro Manila. Kaya naman ang nanay na si Marina, hindi maiwasang muling mag-alala, lalo na at ang pinapasukang paaralan ng kanyang anak ay nasa lugar na malapit sa West Valley Fault. Sa kabila ng pangamba, nakikita naman niya ang mga hakbang na isinasagawa ng paaralan para paghandaan ang posibleng sakuna. Gaya na lamang ng mga biglaang drills, pagre-require sa kanila na mag-fill out ng forms para sa reunification plan ng pamilya in case of emergency. Bukod naman dito, sinimulan na rin nila sa kanilang tahanan ang mga paalala sa kaniyang mga anak sa mga dapat tandaan at gawin sa pagtama ng kalamidad. Ito naman sa buwis, wala naman kami nakikitang pagkukulang, although na laging reminder, lagi sila nagpapaalala. So, kaming mga parents na dapat talaga maging alisto. Actually, open naman ang mga teachers dito eh. Kapag may nangyari sa bata, mini-message ka agad yung magulang. So, yung tutok ng parents tsaka ng teachers. Sa Buting Elementary School sa Pasig City, kung dati ay isinasagawa lamang once a month ang surprise earthquake drills, ngayon ay target ng paaralan na mas paigtingin pa ang kanilang paghahanda at gawin ito ng mas madalas. Ayon sa school principal na si Ma'am Analu Madrigal,
Mas malaking hamon para sa isang elementary school ang drills dahil kapag may tunay na emergency, mas madaling mataranta, makalimot sa instruction o maiyak ang mga bata lalo na ang mga nasa kindergarten. Nag-try po kami, talagang nalilito pa yung mga bata kung saan na yung evacuation area. Panibagong practice na naman ulit kami. So dapat po talaga mas paigtingin pa namin itong pagpapractice namin na drill. Kaya kailangan po talaga siyang tutukan po talaga saan kami. Kasi iba na po talaga pagka nasa totoong senaryo na. Magkakaroon din ng muling pagsasaayos sa evacuation routes at exit dahil sa naging paglipat ng mga mag-aaral sa bagong building para sa pagpapalakas at retrofitting ng kanilang lumang gusali na malapit din sa active fault. Kaya sa pagbubukas pa lamang ng klase, tinuturuan na ang mga estudyante ng kanilang mga bagong evacuation routes. Kasama rin sa paghahanda ang pag-aalis ng mga posibleng panganib sa mga silid-aralan, gaya ng matataas na cabinet at mga harang sa mga daanan. Mayroon ding mga emergency kit sa mga silid-aralan at mga hard hat na ipinagkaloob ng lokal na pamahalaan. Ang dating once a month na unannounced earthquake drills, posible na rin anilang mas dumalas upang mas tumatak sa isip ng mga bata at maging handa. Ano kasi yung routine, pag bata kasi kailangan sa kanila routine. Pag once na narinig na nila to, minsan nga pagka narinig nila yung kabila, bigla na lang tumatakbo yung mga bata. Yun ang mahirap, kaya kailangan ma-plan po na dapat hindi magsalubong itong mga grade na ito. Kasi lalo na itong kinder natin, may sped pa kami. Iba naman ang sitwasyon sa katabing senior high school building. Hindi ito kabilang sa mga gusaling nakitang kailangan ng retrofitting. Gayunman, nakahanda na rin ang kanilang mga evacuation plan at mga safety protocol. Dahil mas matatanda na ang mga mag-aaral, inaasahang mas madali nilang mauunawaan at masusunod ang mga instruction sa oras ng emergency. In fact, yung ating location ng school ay medyo malapit sa fault line. No? Kaya kami naman ay naghahanda sa ating regular naman yung paghahanda ng ating division office ng DepEd about doon sa readiness ng ating mga estudyante and then yung ating mga teachers at saka sa ating mga non-teaching personnel. Kaya from time to time may meron kaming mga drills na ginagawa at for me personally ini-emphasize ko yung always caught by surprise. Samantala, ilang oras lamang matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao, agad namang nagtungo sa General Santos City ang mga opisyal ng Department of Education kasama ang iba pang ahensya ng pamahalaan upang inspeksyonin ang mga apektadong lugar. Base sa social media post na Education Secretary Sani Angara, nakipagpulong agad ang mga opisyal sa mga field personnel upang matukoy ang lawak ng pinsala sa mga paaralan. Batay sa Rapid Damage Assessment ng DepEd, hanggang alas 5 ng hapon noong Lunes, 62 silid na aralan ang tuluyang nawasak. 73 naman ang nagtamo ng matinding pinsala, habang 381 naman ang may mga bahagyang sira. Kaya naman habang hindi pa tiyak kung kailan o kung saan susunod na tatama ang malakas na lindol, isang malinaw sa mga paaralan at magulang ang kahandaan na anila'y pinakamahalagang depensa laban sa posibleng sakuna. Mia Alonso, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Nakatakdang bumisita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mga lugar sa Mindanao na naapektuhan ng malakas na lindol. Alamin natin ang detalye mula kay Nel Maribohok live. Nel, anong mga lugar yung pupuntahan ng Pangulo sa Mindanao? Yasaga personal na titignan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lawak ng pinsala gayon din ang kasalukuyang sitwasyon ng mga taga Mindanao. Kasunod ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes, June 8, nakatakdang mag-ikot ang Pangulo sa General Santos City. Kasama sa kanyang itinerary ang pag-inspeksyon sa ilang ospital at mga eskwelahan na naapektuhan ng malakas na lindol. Bibisitahin din niya ang ginagawang distribusyon ng tulong
ng Department of Social Welfare and Development sa probinsya. Bago ang nakatakdang pagpunta sa Jensan, nagtungo muna si PBBM sa San Francisco High School sa Quezon City kanina. Binisita at tinignan niya ang dalawang bagong school buildings na kapalit ng nasunog na gusali noong June 2025. Ang 4-story DAO building ay itinayo ng Department of Public Works and Highways na mayroon ng 36 classrooms. Samantala, pinondohan naman ng isang private company ang isang gusali at dinagdagan ng 24 classrooms. Ayon kay Pangulong Marcos, mabilis na nagawa ang konstruksyon para agad na mapakinabangan ng mga mag-aaral. Ang pinakamaganda rin dito ay yung natapos itong construction na ito in 8 months. At malaking bagay ito dahil nais kong ipakita. Kapag ang pera ng gobyerno ay ginagamit sa tama, ito yung kaya natin gawin. Kaya natin magtayo ng 4-story, 60 classrooms ng 8 months time. At ito, may panibago, may sprinkler system na para hindi na magkasunog ulit. At inspeksyonin nyo na mabuti. Baka sasabihin nila, AI na naman ako nandito. Pero tingnan ninyo na mabuti, makita ninyo gaano kaganda ang ating bagong classroom. And I'm very, very happy to see that the students are already using it. Dahil dito, mas magiging maluwag ang schedule ng mga mag-aaral, maging ang physical location na mas maginhawa sa lahat. Yan muna ang ating update. Balik sa iyo. Maraming salamat, Nel Mariboho. Sa iba pang balita, kinumpirma ng Office of the Ombudsman na dismissed na ang dalawang mga reklamong isinampa laban kay Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma. May kinalaman ng mga ito sa nangyayaring paglilipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth papunta sa National Treasury noong 2024. Ang detalye sa report ni Evan Alvarez live. Evan, ano ang paliwanag ng Ombudsman? Bakit dismissed na ang mga reklamo? Ella, ayon sa resolusyon ng Office of the Ombudsman, walang mga sapat na batayan para i-convict si Executive Secretary Ralph Recto at dating PhilHealth President Emmanuel Ledesma sa mga reklamong technical malversation, plunder, graft at grave misconduct. Kinumpirma ng Office of the Ombudsman na kinonsolidate at parehas ng dismissed ang dalawang reklamo laban kay Recto at Ledesma na isinampa noong December 2025 at January 2026. Nag-ugat ang mga complaint sa nangyaring paglilipat ng 60 billion pesos na pondo ng PhilHealth sa National Treasury, kasunod ng naging probisyon sa ilalim ng 2024 General Appropriations Act. Sa inilabas na resolusyon, hindi kumbinsido ang Office of the Ombudsman na may intensyon na lumabag sina Recto at Ledesma para kasuhan ito ng technical malversation. Bigurin ang mga complainant na magpakita ng sapat na ebidensya na may tiwaling layunin, hindi tapat na motibo o hindi etikal na interes ang dalawang inirereklamong opisyal na mahalagang sangkap ng reklamong graft. Ayon din sa Ombudsman, hindi po pwedeng kasuhan ng plunder ang mga respondent dahil naibalik naman ng 60 billion pesos sa PhilHealth na sasalungat sa alegasyong sinamantala ng mga ito ang kanilang mga posisyon upang magpayaman o makinabang rito. Wala ring sapat na batayan ang reklamong grave misconduct, kaya kay Recto, habang wala namang jurisdiksyon ng Ombudsman kay Ledesma dahil hindi na ito nagtatrabaho sa gobyerno ng masampahan ng reklamo. Una nang sinabi ng mga complainant na inireklamo nila si Recto dahil ito ang lumagda sa memorandum circular para mangyari ang lipat pondo nang siya pa ang Finance Secretary, habang si Ledesma naman ang Presidente at Chief Executive Officer o CEO ng PhilHealth ng panahong nangyari ito. Ella, hinihintay pa natin ang opisyal na pahayag ni Executive Secretary Ralph Recto patungkol dito sa pagdidismiss ng mga reklamo. Hinihintay din natin yung reaksyon ni dating PhilHealth President Ledesma. Habang sa Facebook naman, idinaan ng ilang complainant ang kanilang reaksyon patungkol dito. Ayon kay Attorney Rodel Taton, isa sa mga complainant doon sa mga complaints, sinabi nilang naniniwala pa rin sila na may nangyaring bad faith doon sa paglilipat ng pondo ng 60 billion pesos na siyang nagpapahina sa tiwala ng mga Pilipino. Yan muna ang update mula dito sa Office of the Ombudsman. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Evan Alvarez.
Sinusuri na ng International Criminal Court ang kondisyon ng kalusugan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte kung kakayanin nitong humarap sa isa sa gawang paglilitis ng kanyang kasong Crimes Against Humanity. Ito ang kinumpirma ng bagong counsel ng dating Pangulo na si Attorney Peter Haynes at posibleng gawin itong regular ng korte. I mean, the court has an ongoing duty to satisfy itself that he's fit to stand trial. The issue having already been raised during the pre-trial phase, and from now on, I think it will be kept under constant review every 4 months or so, and the next review will take place sometime towards the end of the summer. I don't know when the examinations will be precisely, but my guess is next month sometime. Dagdag pa ng abogado, posibleng hindi lalagpas ng 2 taon ang nasabing pagliliti sa kaso ni FPRRD. Ngunit inaalala nito kung maraming pre-trial applications at isusumiting ebidensya ang prosecution, maaari itong magdulot ng pagbagal sa paghahanda para sa paglilitis. At the end of the day, everybody wants the proceedings to go reasonably smoothly and quickly, particularly given the age of the former president. What we are concerned about is that these applications that will come in the immediate period before the trial will become overwhelming in their number, because it's not just a question of the interviews that people have given, it's the large number of exhibits they might refer to or produce, videos, transcripts, diaries, and the like. So I think we're just being wary of being overwhelmed by applications that make it difficult for us to prepare for trial. I don't think it's going to be years. A lot of it may depend on how long the former president can spend in the courtroom on a daily basis. But my guess would be that it won't take as long as 2 years. Ipinadala na sa House Prosecution Panel ang notice ng pre-trial conference para sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Nakatakda itong gawin sa Senado sa June 18, 2026, araw ng Huwebes, alas 9 ng umaga. Nakapaloob sa pre-trial conference ang stipulation of facts, pagmamarka ng mga ebidensya at dokumento, bilang at pagkakakilanlan ng mga testigo, pagtatakda ng petsa ng paglilitis at propose ng sequence ng presentation of evidence. Pinadadalo sa pre-trial conference ng personal o sa pamamagitan ng mga abogado ang 2 kampo, pero hindi ito open sa media o sa publiko para magkaroon ng malayang diskusyon ang magkabilang panig. Kailangan namang magsumite ang lahat ng panig ng pre-trial briefs sa clerk ng impeachment court at magbigay ng kopya sa kabilang kampo nang hindi lalampas sa June 15, 2026. Pirmado ang notice ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian bilang presiding officer ng impeachment court. Walang surprise witnesses ang House Prosecution Panel para sa impeachment trial kay Vice President Sara Duterte. Ayon sa isa sa miyembro ng House Prosecution Team, hindi kasama sa 25 testigo nila ang pagkakaroon ng hindi inaasahang witness sa kaso. Mula sa House of Representatives, may report si Rosa Licos live. Rosalie, mayroon bang testigo ang House Prosecution Panel na hindi na ipresenta sa pagdinig ng House Justice Committee pero balak iharap sa impeachment trial laban kay VP Duterte? Tama, Aga, may mga testigo ang House Prosecution Panel na planong iharap sa gagawing paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Pero itong mga testigo na ito ay hindi ipresenta sa mga ginawang pagdinig ng House Justice Committee. Ayon yan kay House Prosecution Panel member at San Juan City Representative Bel Zamora. Dagdag pa ng kongresista, wala silang ipepresentang surprise witness. Yes, I think we will have some witnesses who were not presented during the hearings in the Justice Committee. We will have a list of witnesses, and it's possible that these witnesses may not be presented, in fact.
But it is best to have a list of all of the witnesses that we will present, so that there will be no surprises on both sides. Tinanong naman ng kongresista sa pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na hindi umano gusto ng fair impeachment trial ng House Prosecution Panel dahil sa pagkilala nila kay Acting Senate President Win Gatchalian. Kinundena ni Representative Zamora ang pahayag. It is very unfair for him to accuse us of not wanting a fair trial, because in the first place, it is us who want the fair trial. It is the prosecution who wants this trial to proceed. We've been asking for a fair trial since last year, which they denied us. They denied us with their motions last year, kaya po hindi natuloy ang impeachment last. Samantala, pahayag pa ng mambabatas, matagal nang handa ang kanilang pre-trial briefs sa bawat article of impeachment. Kasalukuyan na lamang nila itong pinagsama-sama para maging isang unified pre-trial brief at isusumite nila sa Senate Impeachment Court sa June 15. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Rosalie Cos. Hindi nakarating sa patawag ng National Bureau of Investigation ngayong araw ang dating kongresista na si Mike Defensor. Pero dumating naman sa NBI kanina ang legal counsel nito na si Attorney Ferdinand Topacio. Mula sa Pasay City, ang detalye hatid ni Benedict Samson live. Benedict, ano ang tugon ng kampo ni ex-congressman Mike Defensor dyan sa subpoena ng NBI? Magandang tanghali, Ella. Ayon kay Attorney Ferdinand Topacio, isa sa ihilingin niya sa National Bureau of Investigation na tigilan na ang pagpapadala ng subpoena laban sa kanyang kliyente. Bandang 10:00 kanina ng umaga nang dumating sa tanggapan ng NBI si Attorney Topacio, pero hindi naman ito kasama ang kanyang kliyente na si dating Congressman Mike Defensor. Matatandaan na noong June 2 ay pinasubpoena ng NBI Special Action Unit ang dating kongresista para tanungin patungkol sa umuling alegasyon ng panunuhol nito sa 18 bodyguard para lumantad sa publiko at magpahayag ng ginawa nilang pagde-deliver ng mali-maletang pera. Noong nakaraang linggo, ipinahayag naman ni NBI Director Melvin Matibag na may isang manugang ng isa sa 18 bodyguards ang nagbigay ng affidavit sa NBI patungkol sa nangyaring umanong panunuhol. Kaya naman ito ang nais malaman ng NBI sa gagawin nilang pagtatanong kay Defensor. Ayon kay Atty. Topacio, naniniwalaan niya ang kanyang kliyente na may nangyayaring harassment sa likod ng naturang patawag ng NBI. Dagdag pa ni Atty. Topacio na hindi rin anya malinaw ang nakasaad sa subpoena kung ano ang laman ng pagtatanong ng NBI. At yan muna ang ating update mula rito sa Pasay City. Balik sa inyo dyan, Ella. Maraming salamat, Benedict Samson. Manatili po kayong nakatutok sa UNTV. Magbabalik ang C-News. Nagbabalik ang C-News. Magbibigay din ng libreng sakay ang LRT Line 1 sa June 12 bilang pakikiisa sa pagdiriwang ng 128th Philippine Independence Day. Mula ito alas 7 hanggang alas 9 ng umaga at mula alas 5 ng hapon hanggang alas 7 ng gabi. Ang mga pasahero na may beep cards, itatap pa rin ang kanilang mga card sa gate at walang mababawas sa kanilang load. Una nang nag-anunsyo ang MRT3 ng libreng sakay sa June 12. Tiniyak ni Armed Forces of the Philippines Chief of Staff General Romeo Browner Jr. na patuloy ang pagbabantay ng militar sa mga impormasyong lumalabas sa social media hinggil sa planong panggugulo sa darating na Independence Day. Ayon kay General Browner, seryoso nilang tinatrato ang lahat ng impormasyon at ulat na may kaugnayan sa usapin ng seguridad. Wala rin anya silang natutukoy na kahina-hinalang aktibidad mula sa loob ng militar. Well, tuloy-tuloy yung ginagawa nating monitoring din within the Armed Forces of the Philippines. And so far, wala naman po kaming nakikitang mga threats coming from within
the Armed Forces of the Philippines. No? Ako po ay talaga naniniwala na ang ating mga sundalo ay disiplinado and very professional. Ayon pa sa AFP chief, maging ang mga commander sa iba't ibang panig ng bansa ay wala ring namomonitor na banta sa seguridad sa loob ng kanilang hanay. Pansamantalang ipatutupad ng Senado ang work from home arrangement para sa lahat ng mga empleyado nito kasabay ng pinaigting na seguridad sa buong Senate complex. Ito ang ipinag-utos ni Acting Senate President Sherwin Gatchalian matapos makatanggap ng ulat ang Senado mula sa National Bureau of Investigation o NBI hinggil sa isang credible threat o seryosong banta sa kaligtasan ng institusyon. Sa inilabas na advisory ng Senador, simula ngayong araw, June 10 hanggang June 11, ang ipatutupad na work from home scheme. Sa isang pahayag, sinabi ni Senator Gatchalian na hindi sila dapat maging kampante sa mga ganitong intelligence information at binigyan diin na lahat ng banta ay dapat seryosohin. Sinusuri na ng mga otoridad ang umunoy seryosong banta sa seguridad sa Senado. Ayon kay Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro, iniimbestigahan na ito sa ngayon at may babala ang Malacanang sa mga nagtatangkang maghasik ng kaguluhan. It is now being validated and it has been deferred to the proper authorities. Sa mga nagtatangka, dahil nga may nauulinigan po na ganitong mga security threats. Kayo man ay senador o ordinaryong tao na nagsasagawa nito, hindi po kayo makakaligtas sa kamay ng batas. Bukod rito, nagsagawa na rin ang security surveillance inspection ang Senate Office of the Sergeant at Arms sa buong Senate premise kahapon. Heightened yung aming security right now because of the info that the NBI director gave the senators. To address this, heightened yung ating security, yung ating mga ingress saka egress. We will increase yung security. So far, yun naman ang gagawin natin. Kinuwestiyon ni Senator Alan Peter Cayetano kung bakit ilang senador lamang ang nabigyan ng impormasyon hinggil sa ulat na banta sa seguridad ng Senado. Kung beripikadoan niya ang ulat, kailangan na maipaalam sa lahat ng mga nagtatrabaho sa Senado ang naturang banta. Gayunpaman, naniniwala si Senator Cayetano na ginagamit lamang ito bilang political narrative upang i-pressure ang Senado at ilihis ang usapin mula sa korupsyon sa flood control, lalo na't galing sa National Bureau of Investigation ang naturang impormasyon na minsan nang nagdulot anya ng gulo sa Senado. Sa huli, iginiit ni Cayetano na dapat manatiling nakatuon ang Senado sa paghahanap ng katotohanan sa issue ng flood control funds at sa pagtugon sa mahalagang usapin ng bansa sa halip na malihis ang atensyon dahil sa mga hindi beripikadong ulat. Naniniwala si House Prosecution Panel member at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon na hindi makaapekto ang napabalitang banta sa seguridad ng Senado sa inaasahang paglilitis kay Vice President Sara Duterte. Bagamat nagpahayag ng pagkabahala sa naturang banta, tiwala pa rin si Representative Ridon sa kakayahan ni Senator Gatchalian sa mga hakbang na kinakailangan maisagawa kaugnay nito. Well, syempre, we share the same concern as the Senate President pro tempore, relating to the security threat at the Senate building and the premises. So, we are expecting naman po that the new Senate leadership will coordinate with law enforcement to resolve the matter. And syempre, para tuloy-tuloy po yung Senate operations and most particularly, yung po Senate impeachment court. Kasi yan naman po talaga yung inaasahan namin magtutuloy-tuloy. At syempre, pagka may security concerns, at risk yung pagtutuloy po ng mga paglilitis. Samantala, kinilala naman ni Lead Public Prosecutor at Batangas 2nd District Representative Jervy Luistro
ang inisyatibo ng NBI kaugnay ng security concern sa Senado. Dagdag pa nito, mahalagang matiyak na ligtas ang proseso at mga tao sa lahat ng banta at karahasan. Simplicity ang magiging tema ng ikalimang State of the Nation Address o SONA ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na gaganapin sa July 27, 2026. Ito ang ipinahayag ni House Secretary General Attorney Sheloy Garapil matapos ang isinagawang unang interagency coordination meeting kasama ang mga kinatawan mula sa Kamara, Senado at Malacanang, mga ahensyang pangseguridad at lokal na pamahalaan. Dahil dito, inihikayat ang mga dadalo na magsuot ng simple ngunit angkop na kasuotan para sa SONA. So there will be no red carpet, no long gowns. As you can see in the invitations that we've prepared, we've specifically mentioned that we're encouraging everyone, especially the ladies, to just wear simple Filipiniana dress. So even some of the preparations that we've done are all geared towards keeping it simple but still dignified. Pinaiimbestigahan sa National Bureau of Investigation o NBI ni Manila 3rd District Representative Joel Chua ang pagkasawi ng 2 student athletes sa isang team building activity. Kinumpirma ng Ateneo de Manila University ang pagpanaw sa pagkalunod ng 2 nilang student athletes na sina Rene Clert Baterbonia, 19 years old, at Divine Adili, 21 years old, sa isang training camp. Ayon sa mambabatas, dapat matukoy sa pamamagitan ng investigasyon ang pagkakasunod-sunod na mga pangyayari para malaman kung anong naganap, sino ang nagpasya, anong mga activity ang ginawa, at kung may ipinatupad bang safety measures at protocols. Kasabay nito, nanawagan din ito sa mga organizer at nanguna sa training camp na makipagtulungan sa mga otoridad at magpaliwanag sa nangyaring insidente. Kailangan din anyang ma-secure agad ang testimonya ng teammates at iba pang participants. Convicted na ang Canadian national na responsable sa nasa 1.4 tons ng shabu na nagkakahalaga ng mahigit sa 9 billion pesos sa Alitagtag, Batangas. Sa hatol ng Regional Trial Court ng Tagaytay City, guilty beyond reasonable doubt sa 2 kaso ng illegal possession ng illegal na droga ang dayuhan. May ulat si Lea Ilagan live. Yes, Leia. Aga, itinuturing ng pambansang pulisya na isang malaking tagumpay ang conviction ng isang dayuhan na sangkot sa kalakalan ng illegal na droga sa bansa. Pinuri at malikod naman tinanggap ng PNP ang hatol ng isang hukuman sa Tagaytay City laban sa Canadian national na si Tomas Gordon Okin. Ito ay may kaugnayan sa kasong illegal possession of illegal drugs na nasa 1.4 tons ng shabu o nagkakahalaga na mahigit sa 9 bilyong piso na nasabat sa Batangas noong 2024. Ayon kay PNP Chief Police General Jose Melencio Rotatis Jr., ipinakikita ng desisyon ng hukuman ang kahalagahan ng pagpapatupad ng batas. Si Okin ay pinatawan ng habang buhay na pagkakabilanggo at multang 500,000 pesos dahil sa pag-iingat ng 45 gramo ng shabu. Pinatawan din siya ng isa pang habang buhay na pagkakakulong at multang 10 milyong piso dahil sa pag-iingat naman ng 81.65 na gramo ng cocaine. Naaresto si Okin noong May 16, 2024 sa loob ng isang wellness resort sa Tagaytay City matapos siyang ituro ng naarestong driver ng nasabat na van na puno ng shabu na si Ajalon Michael Zarate. So Okin ay gumagamit din ng mga peking pangalan na James Toby Martin. Aga. Maraming salamat, Lea Ilagan. Nanumpa kahapon ang nasa mahigit 200 prosecutors mula sa 18 rehiyon sa bansa. Sa oath-taking muling ipinaalala ng Department of Justice at Supreme Court
sa mga nanumpang prosecutor na maging responsable at magkaroon ng pananagutan sa kanilang sinumpaang tungkulin. May ulat si Benedict Samson. Sa gitna ng ingay ng politika sa bansa, partikular na ang nangyayaring gulo sa Senado. Muling nagpaalala ang Department of Justice sa mga regional, provincial at city prosecutors sa bansa na maging responsable at may pananagutan sa kanilang sinumpaang tungkulin. Kahapon, sinaksihan ni Justice Secretary Frederick Bida at Supreme Court Chief Justice Alexander Esmundo ang oath-taking ceremony ng nasa 249 na mga prosecutor para sa Code of Professional Responsibility and Accountability o CIPRA. Ayon kay Secretary Bida, sa pamamagitan ng pag-renew ng kanilang oath ay muling maipapaalala sa mga prosecutor ang kanilang nararapat gawin sa bawat kasong kanilang hinahawakan. Let us view this occasion not as the conclusion of a requirement, but as the beginning of a renewed commitment. Let us recommit ourselves to the ideals of justice, professionalism, accountability, and public service that define both the National Prosecution Service and the legal profession as a whole. It serves as a reminder that the privilege to practice law carries with it duties not only to the people and institutions we serve, but more fundamentally to the Constitution, the rule of law, and the administration of justice. Sa naturang oath-taking, nag-lecture ng Code of Professional Responsibility and Accountability si Supreme Court Associate Justice Maria Pelomena Singh sa mga dumalong prosecutor. Ayon sa maestrado, makaaapekto sa buhay ng isang individual kung mali ang kanilang gagawing prosecution o pag-usig. Dito binigyang diin niya ang kahalagahan ng patas sa pagsisiyasat upang maipagtanggol ang mga inosente at maparusahan ng tunay na may sala sa batas. Reminds every lawyer that professional life is not defined by skill alone. It is equally measured by integrity and accountability. Kung napakagaling po natin, pero doon na natatapos, wala pong kwenta. No? Hindi po yun ang hinihingi sa atin ng ating oath at hindi rin po yun ang ine-expect sa atin ng sambayanan na ating pinaglilingkuran. Benedict Samson, Yuan TV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Sa kabila ng patuloy na issue sa liderato ng Senado, nanindigan si Senator Sherwin Gatchalian na nasa kanila na ang liderato at sila na ang may kontrol ngayon sa institusyon. Mula sa Senado, may detalye si Jed Neresina live. Jed, paano na yung operasyon ng Senado maging ang sweldo ng mga empleyado ngayon? Ayon kay Senator Sherwin Gatchalian, nasa kanila na yung operational control ng Senado lalo na at nai-transfer na ng Land Bank yung pagpirma dito sa mga tseke para sa sweldo ng mga empleyado maging doon sa ibang expenses o finances ng institusyon. Kinumpirma ngayong umaga ni Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian na na-transfer na ng Land Bank sa kanya ang signatures na isang patunay rin ng kanyang operational control sa Senado. Ayon sa senador, sa kabila ng issue sa liderato, nais niyang tiyakin na patuloy at hindi madedelay ang sweldo ng mga empleyado. Kaugnay nito, nakatakda niyang pirmahan ang mga tseke para sa efficiency incentive na ilalabas ngayong linggo, benefits ng mga empleyado at iba pang finances ng opisina ng mga senador. Today, na fully transfer na ng Land Bank yung signatures. So I'll be signing the signatures saka yung ADA, yung automatic debit arrangement. Parang ano yun pinapadebit yung account natin for various expenses. So today I'll be signing checks and the ADA specifically for the incentives ng mga empleyado, yung efficiency incentive na i-release na natin within the week. Yung Agerte, which is a benefit na i-release natin this week. And yung MOE ng senators' offices para maka-operate na sila. Sa
Samantala, iginiit ni Senator Gatchalian na iisa lamang ang Senado, which is ang Senate of the Philippines. Kasunod ito ng pahayag ni Senator Alan Peter Cayetano na dalawa ang Senado sa kasalukuyan. Binigyang diin muli ni Senator Gatchalian na legal at valid ang proceedings noong June 3 na naghalal sa kanyang bilang Senate President pro tempore at Acting Senate President. Pinangahawakan din niya ang pagkilala o recognition sa kanya ng ibang sangay ng gobyerno tulad ng House of Representatives at Executive Department. Gayunpaman, nananatiling bukas aniya ang kanyang opisina sa pakikipag-usap sa lahat ng senador, kabilang ang New Minority Bloc o ang grupo ni Senator Cayetano. Aga, dinagdag kanina o ipinaliwanag ni Senator Gatchalian na inform o alam na ng mga empleyado ng Senado na nasa kanila na yung leadership ng Senado at wala na kay Senator Alan Peter Cayetano. Bukod dito, aga, inaabangan o inaasahan na ma-turn over na yung lahat ng mga dokumentong kailangan para makapag-transition na rin sila sa kanilang trabaho dito sa Senado. Ayan mo na update, balik sa'yo, Aga. Maraming salamat, Jed Neresina. Ininspeksyon ng mga opisyal ng Department of Agriculture at Bureau of Customs ang mahigit 20 container na imported na sibuyas galing sa China. Ayon sa BOC, legal naman ang pagdating nito sa bansa pero inabandona ng may-ari. Makibalita tayo kay Dante Amento live. Dante, may naging problema ba yung kargamento at inabandona ng may-ari? Magandang tanghali, Ella. Batay doon sa pahayag kanina ng Bureau of Customs, wala naman silang problema, no, Ella, pagdating doon sa process ng importation. Yun nga lang, inabandona ito ng consignee o may-ari. At aabot nga ito, Ella, no, sa 26 na container vans na may lamang red onions mula sa China ang ininspeksyon ng Bureau of Customs sa BOC at Department of Agriculture. Kasama si Senator Kiko Pangilinan kanina sa Manila International Container Terminal. Dumating daw yung mga produkto sa bansa noong December 2025. Ayon kay BOC Commissioner Ariel Nepomuceno, aabot daw sa mahigit 86 million pesos ang halaga ng mga sibuyas. Nasa mahigit 9 million pesos din yung dapat nilang babayaran sa gobyerno o itong tinatawag na customs duties and taxes. Dumaan din niya ito sa tamang proseso ng importasyon, ngunit ang problema nga lang ay inabandona ng consignee o may-ari. Sa paniniwala ng BOC, dahil sa dami ng supply sa merkado, hindi na maibibenta at mas malaki yung lugi kapag kinuha pa ito na may-ari. Ayon kay Senator Kiko Pangilinan, maaaring resulta ang produkto ng over-importation. Kaya naman inaasahang ipatatawag ng Senado ang may-ari o consignee ng mga produkto sa pagdinig ng Committee on Agriculture. Yan ang ating update mula dito sa Maynila. Balik sa iyo, Ella. Maraming salamat, Dante Amento. Umabot na sa mahigit 2,000 pamilya ang apektado ng malakas na lindol na tumama sa General Santos City noong Lunes. Samantala, nadadaanan na ang Sapu Masla Bridge sa Malapatan, Sarangani. Hingan natin ang update si Myra Escaro live. Myra, may mga nararanasan pa bang aftershocks dyan? Yes, Aga. Andito tayo ngayon sa opisina ng City Disaster Risk Reduction and Management sa General Santos. Bandang 10:00 ng umaga, habang kumukuha ng mga materials ang aming team, bigla Atin pong babalikan ang ulat na yan ni Myra Escaro. Nakatanggap ng tig 10,000 pesos na financial assistance ang 44 na mga pasyente sa Glan Provincial Hospital sa Sarangani Province mula sa Department of Social Welfare and Development o DSWD. Bahagi ito ng tulong pinansyal ng ahensya sa mga naapektuhan ng magnitude 7.8 na lindol noong Lunes. Bukod sa tulong pinansyal, nagpadala na rin ang ahensya ng 1,200 na family food packs sa Glan. Nagpahiram ng sasakyang pandagat ang San Andres Fishing Industry para pagkargahan ng mga relief items.
Posibleng masira ang mga lumang gusali o heritage buildings sa Iloilo City kapag tumama ang magnitude 7 na lindol o mas malakas pang pagyanig. Kaya naman naghahanda na rin ang city disaster sakaling tumama ang mas malakas na lindol gaya ng sa Mindanao kamakailan. Makibalita tayo kay Lalaine Moreno live. Lalaine, gaano na ba katanda yung mga heritage buildings dyan sa Iloilo? Aga itong mga heritage buildings sa Iloilo ay mahigit na 100 years old or may iba pa na merong 200 years old. Posibleng gumuho ang mga heritage building o mga lumang gusali sa Iloilo kapag tumamang magnitude 7 or mas malakas pa na lindol. Ayon sa City Disaster Risk Reduction and Management Office, 80% sa mga gusali sa lungsod ay mga heritage building at nakatayo na bago pa ang bagong building code. Kaya naman naghahanda na ang mga ahensya sa kanilang gagawing pagresponde tulad ng deployment at response team, mga volunteers, mga gagamiting kagamitan sa rescue operations. Structurally safe naman ang mga gusaling ginagamit ng mga government offices at ang City Hall dahil ito ay mga bago pa. Samantala, nakanda na rin ang collapse structure search and rescue team ng Iloilo Provincial Government na i-deploy sakaling may mga masirang building o kapag malakas ang lindol. Ayon sa Iloilo Provincial Disaster, may binuo na silang team na may kakayahang mag-rescue o magresponde sa mga collapse structure. Ganon din ang mga power tools na kanilang gagamitin para sa mas mabilis na rescue operations at pati na rin ang mga K9 dogs. Pero sa ngayon ay magsasagawa pa ng inventory ang probinsya sa mga gusali na madaling masira kapag may mga lindol. Naman ating balita, balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Lalaine Moreno. Balikan natin ang ulat ni Myra Escaro na nasa General Santos City. Yes, Myra, go ahead. Doon sa opisina ng City Disaster Risk Reduction and Management sa General Santos. Bandang alas 10 ng umaga habang kumukuha ng mga materials ang aming team, biglaang naramdaman ang pagyanig na nagdulot ng pagkabahala sa maraming taong naroroon. Bilang pag-iingat, agad kaming lumisan sa lugar upang maiwasan ang anumang posibleng panganib habang wala namang naitalang masamang insidente. Base sa pinakahuling tala ng mga awtoridad, umabot na sa 12 ang nasawi, 233 ang nasugatan at 5 pa ang kasalukuyang hinahanap. 2 sa nawawala ay mula sa isang supermarket sa Barangay Kalumpang. Sa infrastruktura naman ay umabot na sa 73 ang bilang ng mga nasira. Kabilang na dito ang 6 na mall, 11 na hospital, 7 na hotel, 14 na paaralan at 11 na government establishment. Nasa 1,870 na pamilya naman o katumbas ng 4,261 na individual ang apektado ng lindol. Pansamantala munang nanunuluyan ang mga residente sa mga itinalagang evacuation area ng syudad. Namigay na rin ng relief packs ang pamahalaan para sa mga pamilyang apektado. Sa ngayon ay patuloy pa rin ang isinagawang search, rescue at retrieval operation ng mga awtoridad. Katuwang ang iba't ibang ahensya ng pamahalaan gaya ng Bureau of Fire Protection at mga DRRM ng iba't ibang bayan. Samantala, ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, ang Sapumasla Bridge sa bayan ng Malapatan, Sarangani ay passable na sa lahat ng uri na sasakyan. Tuloy-tuloy pa rin ang clearing at restoration works sa tulay para matiyak ang kaligtasan ng ating mga kababayan. Pinapayuhan ang mga motorista na mag-ingat sa pagdaan sa lugar at sundin ang mga traffic advisory at safety measures na pinatutupad ng mga awtoridad. Yan muna ang update mula rito sa General Santos City. Balik sa inyo dyan sa studio, Ella. Maraming salamat, Myra Escaro. Nagdulot ng oil spill ang lumubog na cargo vessel sa karagatan ng Badok, Ilocos Norte. Alamin natin ang detalye ng balitang yan kay Grace Doctolero live.
Grace, kailan pa nagsimula yung oil spill at anong mga hakbang yung ginagawa na ng mga otoridad upang makontrol yung pagkalat ng langis? Yes, aga kahapon nga ay nagsimulang tumagas ang oil spill ng barko. Sa ngayon nga ay piniigting ng mga otoridad ang containment at clean-up operations matapos makumpirmang ang oil spill ay nagsimula sa tagas ng makina ng lumubog na MSCI-1. Kumilos ang multi-agency oil spill response team na binubuo ng Philippine Coast Guard, Philippine Marines, Philippine National Police, Bureau of Fire Protection at lokal na pamahalaan ng Badok upang mapigilan ang paglala ng sitwasyon. Inatasan ni Provincial Environment and Natural Resources Officer Victor Dabalos ang pamunuan ng barko na agad maisara ang tagas sa makina sa lahat ng posibleng paraan upang maiwasan ang mas malawak na pinsala sa mga mangingisda at yamang dagat sa lugar. Patungo sana sa Calayan, Cagayan ang cargo vessel na may kargang aggregates ng mapilitang sumadsad sa baybayin ng Badok noong Hunyo 8 dahil nga sa masamang panahon. Lumabas din sa paunang investigasyon na ang pagtagas ng langis ay nagsimula sa makina ng barko habang nananatiling nakaselyo ang reserve oil nito. Kasalukuyan namang nagsasagawa ng coastal cleanup ang mga responder upang maalis ang debris sa paligid ng lumubog na sakyang dagat. Patuloy rin ang ground validation at pagmomonitor ng DNR sa mga apektadong baybayin, yamang dagat at mga natural na tirahan ng mga lamang dagat upang matukoy ang posibleng lawak ng epekto ng oil spill. Ito ang isa sa mga hakbang na isinasagawa ng mga otoridad habang patuloy na binabantayan ang sitwasyon sa Badok, Ilocos Norte. Yan muna ang balita. Balik sa iyo, Aga. Maraming salamat, Grace Doctolero. At sa ating pong iiwang mga salita ng Diyos na ating sandigan mula sa Aklat ng Kolosas, Kapitulo 3, versikulo 17 na nagsasabi, "At anumang inyong ginagawa sa salita o sa gawa, gawin ninyo lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus na nagpapasalamat kayo sa Diyos sa pamamagitan niya." At yan ang mga balitang aming tinutukan at inaksyonan dahil sa aming pagbabalita, una ang pagkalinga sa kapwa. UNTV-C News, may balita saan mang panig ng daigdig. At dito sa UNTV, Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Magandang tanghali.